Hello everyone. We are the Group 3 and we will be discussing risk governance and corporate governance model. Let's begin with our learning objectives. By the end of this topic, learners should be able to first is describe the key features of a corporate governance model and its link to risk management in organizations. Second, outline the importance of evaluating the performance of the board and board committees. Third, identify different types of stakeholders and explain their influence on risk management. Fourth, explain the importance of stakeholder expectations and how communication manages them. Fifth is to summarize operational risk in financial institutions such as banks and insurance companies. Fifth is describe the key sources of operational risk and how these are managed. Seven is explain the project life cycle and importance of risk management in each stage. And next is describe the project risk analysis and management approach. Then explain the importance of supply chain and supply chain risk management. Then lastly is give examples of outsourcing risk and how they are managed. Let's begin with risk governance. So, ano nga ba yung risk governance? Risk governance is a system of identifying, assessing, and controlling risk across an organization. Ibig sabihin, ito ay paraan kung paano ina-identify at minamanage ng isang company ang mga possible risk. Hindi lang ito about solving problems kapag nangyari na, kundi proactive approach ito kung saan pinaghahandaan na ang risk bago pa ito mangyari. So, it is also integrated with Enterprise Risk Management or ERM, meaning ang risk management ay ginagawa sa buong organization in a structured and coordinated way. So, dahil dito, mas nagiging maayos ang decision making, accountability at control ng isang company. Next is let's move to the importance of risk management. First is it helps prevent business failure na nai-identify kaagad ang risk bago pa ito lumala. So second is it improves planning and decision making kasi ang leaders ay may basis at mas informed sa kanilang mga decisions. Third is it protects stakeholders and company reputation. Tulad na lamang ng mga customers, employees, at investors. And fourth, it support long-term success and stability dahil mas prepared ang organization sa uncertainties at sa mga unexpected events na pwedeng mangyari. So, magbibigay ako ng example scenario about risk governance. So, kunwari is yung company A ay nag-release or nag-launch ng new product sa market without proper risk planning and without assessing market and operational risk. So, ibig sabihin, hindi nila pinag-aralan kung may demand ba ang product at kung ready na ba ang operations. So, because of this, nag-fail ang product sa market. Nagkaroon din ng financial loss ang company at nasira ang kanilang reputation dahil nawalan ng trust ang customers. So, this example shows na kung walang risk governance, mas mataas ang chance na magkaroon ng failure. Pero kung may proper risk governance, na-identify kaagad ng mas maaga ang risk at naiiwasan na magkaroon ng problema. Now, at this part, we will going to discuss the corporate governance. So, ano nga ba ang corporate governance? Corporate governance is a system of rules, practices, and processes used to direct and control an organization. So, ibig sabihin, ito ay ang framework kung saan pinapatakbo at kinokontrol ang isang company. So, it focuses on accountability, ethics, and effective performance kung saan importante ito para masiguradong maayos at tama ang pamamalakad ng isang organisasyon. So, it also ensures stakeholders' confidence, meaning nagtitiwala ang stakeholders na ang organization ay well-managed at responsible. Next slide is all about corporate governance model. So, ang corporate governance model ay nagre-refer sa
structured of authority and responsibility within the organization. Bale sa taas, meron tayong tinatawag na board of directors. Bale sila ang top decision makers at responsible sa overall direction ng company. Halimbawa is sa isang kumpanya, ang board directors ang nagde-decide kung mag-expand ba ang business into a new market or maglalabas ba or magla-launch ng bagong product. So, bali sila yung mga gumagawa ng mga major decisions at nagbibigay ng overall direction ng company. Hindi sila involved sa daily operations pero sila ang nagsiset ng strategy at nagmamonitor kung tama ang direction ng organization. So, second is meron tayong tinatawag na executive management. Bali sila naman ang nag-i-implement ng strategies at tumahawak ng daily operations. Halimbawa is ang CEO at managers ang nag-i-implement ng plan ng board tulad ng pag-launch ng mga bagong product sa market at pag-manage ng mga employees. So, sila yung bahala sa day-to-day operations ng company kung ano ang decision ng board, sila ang nag-e-execute at nagmamanage ng actual work in organization. So, lastly, meron din tayong tinatawag na board committees. So, tulad ng risk, audit, nominations, at remuneration committees. Sila naman yung tumutulong sa pag-monitor at pag-control ng different areas. So, example is yung risk committee. Bale sila yung tumitingin ng mga possible risk within the company. So, next naman is audit committee. Sila naman yung nag-check ng financial reports kung tama at kung transparent ba ang mga reports. Next naman is remuneration committee. Bale sila naman yung nagde-decide ng salary at benefits ng mga executives. So, ang board committees ay tumutulong sa board para mas maging focus at detailed ang monitoring. So, bawat committee ay may specific role, especially sa risk, finance, at governance. So, sa madaling salita, the board decides, the management executes, and the committees monitor and support. So, lastly is we will going to discuss the purpose of corporate governance. The main purpose is to ensure accountability and responsibility within organization. Next naman is it also promotes ethical behavior, meaning dapat tama at maayos ang decisions. Third is it helps achieve effective and efficient performance para maging smooth ang operations. Fourth is it maintains stakeholder trust and confidence na mahalaga para sa long-term success. And lastly is it support risk identification and management na directly connected naman sa risk governance. That's all for my part, and I will now give the floor to Ms. Juarez. So now, let's move on to the next part, which is the principles and the frameworks of corporate governance. So, what is corporate governance? So, in simple terms, ito yung paraan kung paano pinapatakbo or kinokontrol yung isang company para siyang system na nag-a-assured ng maayos, fair, and transparent yung operations. So, example, parang sa school, yung student council is may president, treasurer, and may rules. Hindi pwedeng treasurer basta na lang gagamit ng funds without approval. Same concept sa companies. Kasi 'di ba, companies handle money, investors, and even public trust. So, hindi pwedeng basta-basta lang. Kailangan may rules and structure. And ngayon, hindi lang about profit ang focus ng companies. Importante na rin yung pagiging accountable and trustworthy nila. So, example, kahit kumikita yung company, kung nanloloko naman sila ng customers, eventually, mawawala na rin yung tiwala sa kanila. So, that's why may mga frameworks like OECD and LSE para maging guide ng companies kung paano sila dapat mag-operate properly. So now, let's move on to the next part, which is OECD principles. These are guidelines created by OECD or Organization for Economic Cooperation Development
to help companies na magkaroon ng maayos and responsible na governance. So, example, parang checklist siya. Parang siguradong walang nakakalimutang important aspect sa pagpapatakbo ng business. So, first principle is the governance framework. So, meaning dapat may clear system and rules yung company. Like, malinaw kung sino yung nag-approve ng budget, sino nagde-decide ng strategy. Kung wala nito, pwedeng magulo. Parang group work na walang leader. So, the next one is shareholder rights. So, dito naman, ina-assured na lahat ng shareholders are treated fairly. So, kahit maliit lang yung share mo sa company, may rights ka pa rin para malaman kung ano yung nangyayari sa business, not just the big investors. So, third one is role of stakeholders. So, hindi lang shareholders yung importante. If company cuts cost pero naapektuhan yung employee, like biglang layoffs, dapat kinukonsider din nila yon, not just yung profit. So, next is transparency and disclosure. This means dapat honest and open yung company sa information. Example, kung nalugi yung company, dapat sinasabi ng investors, not tinatago. Para kapag nakakapag-decide ng tama yung investors. And lastly, responsibilities of the board. Example, parang sila yung leaders ng company. If may mali sa management, sila yung nag-check at nagko-correct. So overall, ang goal ng OECD principle is to make companies more fair, transparent, and accountable. Kapag transparent yung company, mas willing mag-invest yung tao kasi alam nilang hindi sila niloloko. So now, let's move on to the LSE framework. LSE stands for London Stock Exchange. So, based sa figure, makikita natin na nakafocus siya sa board of directors. So, example, parang sila yung pinaka-decision makers na nagsiset ng direction ng company. So, sila yung may main responsibility sa company. Then, minomonitor nila yung important areas like strategy, CSR, risk, audit, and disclosure. So, example, strategy, paano lalago yung company? Sa risk, ano yung possible problems? Sa audit, chinecheck naman kung tama yung financial records. And then sa CSR, which is Corporate Social Responsibility, paano sila tumutulong sa community. So parang sila yung nagme-make sure na everything is running properly. Example, if may risky decisions yung management, pwede itong i-review ng board bago i-approve. In short, kung effective yung board, mas maayos yung buong company. So now, for this slide, makikita natin yung OECD principles and LSE framework. Sa OECD, like strategy, shareholder rights, and board responsibility, while sa London Stock Exchange is yung risk, audit, and disclosure. Then, may handshake sa gitna. It means that both frameworks should work together. Pero sa baba, makikita natin yung problem. A company hides financial loss. So, example, kung nalulugi na pala yung company pero hindi nila sinasabi sa investors, pinapakita pa rin nila na okay yung performance. So, anong nangyari dito? Nag-fail yung transparency and disclosure. And kapag nangyari yun, mawawala yung trust ng investors and stakeholders. So, example, kapag nalaman ng investors na nagsisinungaling yung company, pwede nilang bawiin yung investments nila. So, in real life, pwedeng mawalan sila ng investors, magkaroon sila ng legal issues, or worse, mag-fail yung company nila. So, parang business na maraming bad reviews, kahit okay dati, babagsak dahil nawalan ng tiwala yung tao. So, this shows na importante talaga yung corporate governance kasi it helps prevent this risk. So, to sum it up, both OECD and LSE frameworks helps companies stay organized, transparent, and accountable.
yung OECD nagbibigay ng principles, while yung LSE shows how these are applied. So, example, OECD is like the rules, and while LSE is the actual execution. So, at the end of the day, corporate governance is important because it builds trust and reduce risk. So, kapag trusted yung company, mas maraming investors ang papasok, which helps the business grow. Kasi without it, mas mataas yung chance ng problems like financial loss or business failure. So, that's all for my part. Thank you. Now, I will discuss the corporate governance in practice. Corporate governance ay parang set of rules at system kung paano pinapatakbo ang isang company. Layunin nito maging transparency, accountable, at fair. Ang mga desisyon. Importante ito para maprotektahan ang stakeholders tulad ng investor, customer, at employees. Meron 3 types ng corporate governance. Una, ang governance in banks. Kailangan nilang sumunod sa strict rules para safe ang pera ng mga tao. Hindi basta-basta nagbibigay ng loan at kailangan may proper approval. Example nito, bago ka ma-approve ng loan, chinecheck muna ng bank ang income at credit history mo para maiwasan ang loss. Pangalawa naman, ang governance in government agencies. Dito naman, sinisigurado ng public funds or pera ng bayan ay ginagamit ng tama. Pinapalaganap din ng honesty at accountability para maiwasan ang corruption. Example, kapag may budget para sa road project, dapat gamitin talaga sa paggawa ng kalsada, hindi sa personal na gastos. Ang last ay ang board performance. Ang board of directors ang gumagawa ng major decision sa company na nagmo-monitor ng action. Dito, lagi nilang iniisip ang best interest ng stakeholders. Example naman dito, kung may decision na magtaas ng presyo ng product, iisipin nila kung makakaapekto ba ito sa customer at sa company ng growth. To summary all, corporate governance ay maayos at tamang pamamahala ng company para maiwasan ang problema at maapektuhan ang lahat ng involved dito. So, good day everyone. So, today we'll be discussing stakeholder expectation. First, let's define what stakeholder expectation are. When we say stakeholder expectation, these are refers to what different people or group want, need, or expect from organization. Now, bakit ito importante? Because every organization does not operate alone. It's function with a network of stakeholder, meaning maraming taong involved dito or affected sa decision ng kumpanya. So, who are stakeholder? Stakeholder are any person or group who are concerned with, affected by, or even feel affected by our organization. Hindi lang ito limitado. Sa loob ng kumpanya, kasama rin ang outside group. Peace out. Now, let's go to the type of stakeholder using these acronyms. CSFSRS para madaling tandaan. First, customer. Sila yung bumibili ng product or services. Naturally, expectation nila yung quality, affordability, and satisfaction. Next, staff. These are the employee expectation nila ay usually includes fair salary, job security, and healthy working environment. Third, financiers. This include investor, banks, and shareholders. Ang main expectation nila yung return on investment or profit. Fourth, supplier. Sila yung nagbibigay ng raw materials or services. They expect timely payment and long-term partnership. Fifth, regulator. This government agency, expectation nila yung that the company follows law and regulations. Lastly, society. This include the community, public, and environmental groups. They expect businesses to act responsibility and ethical. So, peace out. Now, let's talk about the importance of stakeholder expectation. Number 1, it guides decision-making organization. Consider stakeholder expectation when creating strategy. Hindi pwedeng sariling interest lang. Kailangan balance. Second, it helps balance conflicts. For example, staff
may want higher salary while investor want higher profit. So, manage must find in middle ground. So, third, it improve business processes. Kapag naiintindihan mo yung expectation ng stakeholder, mas mapapabuti mo ang operation and performance ng company. So yun. Fourth is support risk management. Stakeholder want to know the risk involved, like how risk the business is and how the company plans to improve or manage those risks. And lastly, it's build trust and sustainability. When organization meet stakeholder expectation, they build strong relationship which leads to long-term success. So, kabuuan, stakeholder expectation are very important because they influence how organization operate, make decision, and achieve sustainable growth. So, yun lang. Peace. Hi guys, for my part, I will be discussing stakeholders engagement and dialogue. This is all about communication between the organization and its stakeholders, like customers, employees, and community. Dapat yung communication is based on mutual understanding of goal, meaning both sides nagkakaintindihan sa expectations nila. And through this to be build yung trust and cooperation, which is very important para maging successful ang isang organizations. Now, let's move on to the importance of communication. Communication help the organization understand yung expectation ng stakeholders. It also support better decision making kasi mas informed sila. At the same time, nakakatulong din ito sa pag-reduce ng conflict and risk kasi na-address agad yung problems. And take notes na different stakeholders need different type of communication. Depende sa role or interest nila. Now, let's talk about the core processes. Core processes are the key activities na tumutulong na ma-meet yung expectations ng stakeholders. May iba't ibang type nito. Strategic for a long-term plans, tactical for implementations, operational for daily activities, and compliance para masiguradong sumusunod sa rules yung organizations. Lastly, stakeholders and core processes are connected. Yung expectation ng stakeholders yung nag-guide sa processes ng organizations. Pero syempre, may risk na pwedeng maka-affect dito gaya ng important na aligned yung processes sa expectations nila. Example, kapag ini-ignore ng company yung customers' complaint, pwede maging lead ng dissatisfactions, masisira yung reputation, and mawawalan ng trust and customers. So, overall, important talaga ang communication and proper processes para maiwasan yung risk and ma-maintain yung good relationship with the stakeholders. Thank you. So, good day everyone. Ako po si Richelle Bea M. Desocatan. And today, I will be reporting about the stakeholders in strategy, tactics, and operation. So, as we all know, madalas na po itong itakel sa risk management, yung strategy, tactics, and operation. But this time, we're just gonna focus sa stakeholders. So, this is from the chapter 29 ng ating book na Fundamentals of Risk Management ni Paul Hopkin. Specifically, pages from 356 to 359. So, para masundan po natin, no? So, ang topic po natin ngayon ay again tungkol sa kung sino yung mga stakeholders. Meaning, ito po yung mga taong may interest, affected, or sa isang organizations and how their role changes depending on kung nasa strategy, tactics or operation ka na level ng negosyo. So now, what is stakeholders? Siyempre, una, let's define muna natin kung ano ba talaga yung stakeholder. So, para mas malinaw po tayo, no? So, ayon nga po sa Fundamentals of Risk Management, a risk is defined as an event that has the potential to impact the fulfillment of the stakeholders' expectation. So, in other words, kapag may nangyari na hindi natugunan ang inaasahan ng isang stakeholder, that is already a risk. Tama. So, ang mga stakeholders po kasi ay hindi lang shareholders or investors. They can be customers, employees, ano pa ba, suppliers, regulators, financiers, and even society as a whole. So, lahat po sila may expectation sa isang organization and ang trabaho po ng management ng isang organization ay i-balance lahat ng expectation po na ito. Naintindihan po?
Now, let's move on na sa mismong topic natin, which is the strategy. Let's first now go to the strategy. So, ano ba yung stakeholder at the strategic level? So, ayun po, ayon rin po sa libro ng Fundamentals of Risk Management. So, incorrect risk management decisions related to strategy can destroy more value for an organization than incorrect decisions associated with operations or projects. So, ano yung ibig sabihin nito? So, ang pinakadelikado at pinakamahal daw po na pagkakamali ay nangyayari mismo sa strategic level. Tama. Sino po ba yung mga key stakeholders dito sa strategic level? So, primarily, ito po yung mga financiers and yung mga shareholders. So, sila po yung mga nagbibigay ng pondo at interest na pang long-term success ng isang organization. So, sila po yung mga nagtatanong na, is this company still worth investing in 5 years from now? Diba? Sila yun. So, ang strategic core processes, meaning, ito naman po yung mga malalaking desisyon at direksyon ng kumpanya na dapat ito po yung pinaka-robust or ito yung pinakamatibay na proseso sa isang organization. Bakit? Kasi nga, dito po nagmumula ang lahat. So, yung strategy po kasi is foundation. So, para mas nakaka-relate po sa atin. So, halimbawa na lang, isipin na lang natin, isang malaking bangko, like, dito sa Pilipinas, like BDO o Metrobank, yung mga karaniwang bangko na nakikita natin. So, kapag nagdesisyon po sila na mag-expand ng branches nationwide, so, syempre, kailangan po nilang i-align yung expectation ng kanilang mga investors, ng BSP bilang regulator, at yung communities kung saan po sila magbubukas. Dahil kapag hindi po nila ginawa ito, syempre magiging risky po yung buong expansion plans. Ganun rin po sa strategic level. Ang key point po ay i-identify muna natin at i-balance ang lahat ng stakeholder expectation bago po natin gawin yung malaking desisyon. So next naman po is yung stakeholders at the tactical level. So ngayon naman, ito naman yung pag-uusapan natin, yung tactics. Kung saan yung strategy, ang what and where. Dito naman po, ang tactics naman po ay ang how. Okay? So ito po yung pagko-convert ng strategy into an actual action. So through projects, process changes, investments, and improvements. So again, ayon po sa book ng Fundamentals of Risk Management, kapag ang tactics daw ng isang organization ay nag-i-involve ng improvements to products, investment in new production techniques, or pag-respond sa mga technological changes, finance body become the key stakeholders. So, kailangan ng pera para maisa katuparan ng pagbabago. So, ang mga nagpopondo po ay may malaking interest po dito. Pero ang pinaka-importanting stakeholder sa tactical level, ito po yung mga empleyado. Okay, tama. So, direkta pong sinabi po sa mismong libro na the importance of employees in the implementation of tactics should not be underestimated. If changes to work practices or products failures are to be successful, incorporated into the operations of the organization, then the support of the staff is vitally important and good communication with them is essential. So, meaning, yung mga employees po, hindi lang po sila mga taong sumusunod ng utos. Sila po ay stakeholders na kailangan i-consult, kailangan i-inform, i-involve sa mga pagbabago. So kapag hindi po ito ginawa, magiging problema po iyon sa operations later on. Now, dako na tayo sa mismong operation. Ito po yung pangatlo at last ating discussion. So, meaning ito po, yung in simple words, this is the day-to-day or pang-araw-araw takbo ng isang negosyo. So dito po pumapasok yung people management, information security, health and safety, at pati na rin yung business continuity. Pinaka-primary stakeholders po rito sa operational level ay ang mga customers at suppliers. So sila yung pinaka-affected kapag may disruption sa mga normal na operation ng kumpanya. Halimbawa sa mga pharmaceutical company, no, na gumagawa ng mga importanteng gamot at may mga obligation na tiyakin po na yung lagi itong available para po sa mga mamamayan, no. So, ang patient po dito ay yung tinatawag nating stakeholders, since sila po yung mga customers. Sila po yung may mga inaasahan na consistent na pag-supply ng medisina. So, kapag nagkulang po, that is direct stakeholder risk. So, dito po sa Pilipinas, relatable po ito. Relatable na rin po ito sa Meralco, sa MWSS. Kapag nag-brown out po or walang tubig, ang customer po, which is the operational stakeholders, ay direktang affected. Okay? So, ang disruption sa operations or failure to meet stakeholders' expectation is equal sa risk. So, sinabi rin po sa Fundamentals of Risk Management na maraming European countries daw po, mandatory na ang employee representation sa board. Ibig sabihin, nire-recognize nila na yung employees bilang major operational stakeholders na dapat na mayroon ding boses sa governance ng isang organization. So, napansin niyo po, meron po tayong example scenario sa baba. So, bakit po nasa tactics lang ito or bakit po tinutukoy lang po dito na nasa tactics level lang po siya. So, ngayon i-explain po natin ng maayos yung ating example scenario. So,
Nakalagay po kasi dito expansion without considering employees causes burnout. So marami po sa inyo maaaring magtanong, bakit nasa tactics lang ito? Good question, okay? So meron pa, bakit hindi kasama sa strategy or operation? Which is good questions by the way. So ganito po natin siya i-explain, no? So strategy level po kasi, ang usapin po doon ay kung saan papunta yung kumpanya. Kung magko-commit ba sila sa expansion or kung i-onboard po nila yung financiers at shareholders. So at this point, hindi pa hands-on po yung mga employees. Ang focus pa lang po dito ay big picture, decision at investment. So hindi pa sila directly affected dito. Pagdating naman sa tactics level, which is dito na po pumapasok yung pagbabago. So ito po yung phase kung saan ini-implement na yung mismong plano. Nagbubukas na ng bagong branches, nagdadagdag ng workload, nagbabago ng processes, and ito po yung pinaka-exact point kung saan dapat kinukonsulta ang mga empleyado. So kapag hindi po natin ko kasi kinonsulta, so hindi po nila malalaman yung mga pagbabago. So they get overloaded, confused, and unsupported. So doon po nagsisimula or doon po nagmumula yung pagkakaroon ng burnout. Okay, naiintindihan po? So, sabi po kasi sa mismong fundamentals of risk management, support ng staff ay critical sa successful ng implementation ng tactics. So, kapag wala itong nangyari, failure sa tactics leads to failure sa operation. So, pagdating naman sa operation level, dito naman po natin makikita yung pinaka-resulta. So, yung mga burnout employees make more mistakes, right? Customer service suffers, productivity drops. Pero ano yung ugat ng problema? Nandun po sa tactics. Okay? So, sa failure na ini-involve ang employees nung phase ng implementation, para mas makarelate po tayo, isipin na lang natin yung mga fast food chain dito sa Pilipinas. Okay? Like Jollibee or McDonald's na, for example, bigla-bigla nang nagbubukas ng mga bagong branches in 6 months, ganon, di ba? Ganon sila kabilis mag-expand. So, yung mga existing employees ay bigla na lang po pinapalipat-lipat, ganon. Nagtatrabaho po sila ng overtime, ng walang proper briefing, walang additional support. So, hindi sila kinukonsulta kung kaya ba nila. Ano yung resulta? Mataas na turnover rate, burnout stock, masamang customer service, kahit maganda yung strategy ng expansion. Ang burnout ay isang tactical risk na may operational consequences na nagsisimula sa hindi pag-engage sa mga employees bilang stakeholders noong implementation phase. At kapag nagmanifest po ito araw-araw sa operation ng negosyo, nagiging masama po ito, nagiging dulot po ito ng disruption. Okay? So, um, sa kaya sa libro, nakalagay po dito, it is important to consider the effect that changes and tactics will have on a full range of stakeholders. So, hindi lang financiers at customers, kasama na po yung empleyado. So, to summarize everything, so ang organization ay ang mga stakeholders sa bawat level. Sa strategy, ito yung nakapokus sa financiers at shareholders, at ang mga maling desisyon dito ay ang mga pinakamahal at napagkakamali. While the tactics naman, ito may mga employees ng pinaka-critical na stakeholders at kailangan silang i-involve sa pagbabago. Sa operations, ang customer at suppliers ang pangunahing stakeholders at ang disruption sa kanila ay direktang nagpapakita ng risk. At ang ating example scenario po ay nagpapakita na kapag hindi po talaga natin binigyan ng importansya yung mga employees bilang stakeholders sa tactical phase ng expansion, ang magiging resulta po nito ay burnout at buong operation ng negosyo ang maapektuhan. That's all for my report and thank you so much po. So, good afternoon everyone. Now, moving on to Operational Risk Management or ORM. So, paano nga ba minamanage ng mga kumpanya or ng mga bangko yung kanilang risk sa operasyon base sa pamantayan ng Basel 2 at 3? So, ano nga ba ang operational risk? So, ito yung posibilidad na pagkalugi ng isang negosyo dahil sa maling proseso or mali ng empleyado or ng kahit sino pang nasa loob ng isang kumpanya, or pwede namang error sa system or yung mga external na pangyayari na hindi na kontrolado ng kumpanya. So, ang main goal ng operational risk management is siguraduhin na tuloy-tuloy yung kanilang daily operation nang walang anumang aberya or disruption. So, for regulatory framework, meron tayong Basel 2 at 3. So, bakit ba mahalaga to? Yung mga bangko, meron silang international standard na sinusunod, gaya ng Basel 2. So, ano ba yung Basel 2 and bakit yun mahalaga? So, ang Basel 2 is yung nagsasabi kung gaano kalaking capital reserve yung dapat itabi ng bangko para may protection sila laban sa pagkalugi. Ang Basel 3 naman is mas updated and mas mahigpit na version. So, ginawa to pagkatapos ng 2008 global financial crisis para mas mapalakas pa yung financial system.
So, kung babalikan natin yung 2008 global financial crisis, maraming bangko ang nagsara dahil wala silang sapat na capital reserve. So, dahil dito, sa Basel III, required sila na magtabi ng mas malaking funds para maiwasan na yung ganong pangyayari. Next is meron tayong 4 category ng operational risk: people, process, system, and external events. So, sa people, given na yan, nabanggit ko, pwedeng pagkakamali or panloloko ng empleyado sa loob ng kumpanya or internal fraud. Sa process naman, ito yung mali or mahinang proseso, gaya ng kulang sa checking sa system. Sa system naman is failure sa technology. Halimbawa, nagka-crash or nag-error yung software nila. Sa external events naman, ito yung mga pangyayari na hindi na kontrolado ng kumpanya in terms of pwedeng hacking or natural disaster or pagbabago ng batas. Pagdating sa capital, meron tayong dalawang klase: economic capital and regulatory capital. So, sa economic capital, ito yung sariling estimate ng bangko kung magkano yung kailangan nilang buffer. Sa regulatory capital naman, ito yung required ng batas kung magkano ba dapat yung itabi nila. So, yung goal nito is siguraduhin na may sapat na pondo yung bangko para makayanan nila yung unexpected loss. So, for example, if madalas magkaroon ng system errors yung fraud ng isang bangko, pwede nilang utusan yung regulatory na magtabi ng mas malaking capital para meron silang protection sa future risks. Good day everyone. So now let's talk about measurement of operational risk. So kailangan i-measure at i-quantify ng mga banks at financial institutions yung operational risk dahil required ito, and at the same time para malaman din kung gaano kalaki yung risk na hinaharap nila. So usually ginagamitan nila ito ng data, pwedeng historical data o records mula sa past, simulated data, o kaya naman combinations ng dalawa. So there are Basel approach to operational risk. So major standards methods na binibigay ng Basel II para i-compute kung magkano ang kailangan na capital para ma-recover yung operational risk. So basic indicator approach, standard approach, and advanced approach. So, basic indicator approach. Ito yung pinakasimpleng method na gumagamit lang ng isang indicator para makuha yung value ng overall risk exposure ng buong company. So, next is yung standardized approach. Dito naman gumagamit ng broad financial indicators, tapos i-multiply sa history ng losses ng institutions para makuha yung computations. So lastly, advanced approach. So ito yung pinaka-detailed at accurate. So ginagamit yung sariling internal loss data ng bank, tapos pinagsasama-sama yung qualitative at quantitative methods para makuha yung tamang halaga. So next naman is challenges in quantification. So, hindi ganun kadaling i-convert sa numbers yung operational risk. So, bago mo siya ma-quantify, kailangan mo munang malaman kung gaano kalaki yung damage o loss na pwedeng mangyari at gaano kataas yung chance na mangyari yon. So, ang hirap niya lalo kasi madalas walang complete records ng past losses. Tapos may mga risk din na hindi madaling bigyan ng numerical values. So now let's talk about this table naman. So ito naman yung pinagkaiba ng financial at industrial. So first is reason of mistakes. So sa financial companies, kadalasan dahil sa mental limit ng tao, while sa industrial naman dahil sa physical limit. So when it comes to system, sa financials, complex ang system at mahirap
kontrolin. While sa industrial, simple lang at madali siyang pamahalaan. So, to avoid losses sa financial, nakafocus siya sa security ng pera at assets, while sa industrial naman, nakafocus siya sa safety ng tao, equipment, at pag-iwas accidents. So, pagdating naman sa goal, excuse po, sa financial, iniiwasan ang pagkalugi at while sa industrial, iniiwasan naman ang pinsala sa tao, equipment, at paggawa ng sira o epektibong produkto. So, dahilan ng sadyang pagkakamali naman, sa financial, para sa sariling kita, while sa industrial, para bawasan yung mga effort o manira. So, importance of risk management sa financial, ito yung pangunay kasanayan. While sa industrial, hindi ito sentro, pero ginagawa para hindi maantala ang production. So, now let's talk about this table naman. So, ito naman yung pinagkaiba ng financial at industrial. So, first is reason of mistakes. So, sa financial companies, kadalasan dahil sa mental limit ng tao, while sa industrial naman, dahil sa physical limit. So, when it comes to system, sa financials, complex ang system at mahirap kontrolin. While sa industrial, simple lang at madali siyang pamahalaan. So, to avoid losses sa financial, nakafocus siya sa security ng pera at assets, while sa industrial naman, nakafocus siya sa safety ng tao, equipment, at pag-iwas accidents. So, pagdating naman sa goal, excuse po, sa financial, iniiwasan ang pagkalugi at while sa industrial, iniiwasan naman ang pinsala sa tao, equipment, at paggawa ng sira o epektibong produkto. So, dahilan ng sadyang pagkakamali naman, sa financial, para sa sariling kita, while sa industrial, para bawasan yung mga effort o manira. So, importance of risk management sa financial, ito yung pangunay kasanayan. While sa industrial, hindi ito sentro, pero ginagawa para hindi maantala ang production. So, now let's talk about difficulties in measuring operational risk. So, dito naman, as I said, tungkol sa, ito yung mga hirap o challenges na nararanasan kapag sinusukat o kina-quantify yung operational risk. So, hindi siya ganun kadaling gawin, lalo na sa mga financial institutions at maraming factors na kailangan sa alang. So, key challenges in quantifications. So, kahit na alam na kung gaano kataas yung chance o probability na mangyari yun, isang problem o loss, mahirap pa rin sabihin o estimate kung magkano talaga yung halaga na mawawala, pero estimate lang talaga yung pwede natin gawin. So, gumawa rin ng iba't ibang statistical method or formulas para masukat ito. Pero hanggang ngayon, wala pa rin isang method na tinatanggap at ginagamit ng lahat ng companies. So basically, iba-iba pa rin yung way ng pag-compute ng bawat institutions, kaya hindi rin pare-parehas yung results at medyo inconsistent pa rin. So there are types of loss costs.
So, direct and indirect cost. So, kapag may nangyaring risk o event, risk event o problem, may dalawang klase ng gastos o losses na pwedeng mangyari. So, direct cost, ito yung mga araw-araw na gastos na makikita mo agad. So, examples na lang nito, may ninakaw na pera, may penalty, na binayaran o nasirang equipment, yung halaga nun is direct cost siya. So, while indirect cost naman is madalas mas malaki siya sa indirect cost, sa direct cost. So, halimbawa, dahil sa problem, nawalan ka ng customer. So, hindi lang yung kita mo today yung mawawala, pati na rin yung possible nakikitain mo sa future. So, yung mga, and kasama rin pala dito is yung value of relationship nyo na nawala, kasama na doon. So, role of internal controls and audit. So, mitigations and evaluations. So, para maiwasan o mabawasan ng risk, kailangan may mga rules, policies, at checks sa loob ng company. So, ito yung tinatawag na internal control measures. So, importante rin yung role ng internal audit dahil sila yung nagsisilbing checker, parang checker ng company. So, may dalawa silang main responsibility. So, the first one is, tinitignan nila kung sinusunod ba talaga ng mga empleyado yung process, yung mga procedures at rules na ginawa. So, second is, tinitignan din nila yung mga rules na yon kung effective ba talaga. So, ibig sabihin, nakakabawas ba talaga ito ng operational risk or wala rin silbi. So, developments in operational risk. So, ito naman tungkol siya sa pagbabago, improvements at bagong kaalaman tungkol sa pag-handle ng mga operational risk. So, malalaman natin dito na hindi lang sa banks, importante ito, kundi sa lahat ng organizations at paano ito mag-evolve o nagbago sa paglipas ng panahon. So, there are different approach. So, kahit na pareho sila ng issues, magkaiba sila ng paraan o approach sa pag-handle nito. So, ito yung financial versus non-financial institutions. So, sa financial institutions tulad ng factories, shops, and transport companies, usually na tanong nila is, magkano ang value ng gamit at assets ko? Paano ko ito proprotektahan at magkano ang insurance na kailangan ko kunin kung kunin para sakto lang. So, focus nila ay protections ng gamit at assets. So, while sa financial institutions naman, tulad ng banks, iba naman ang focus nila. Usually na tanong naman nila is, magkano ang capital o pera na kailangan nilang itabi para sakto sa requirements. Kaya ko bang itago yung pera nyo na hindi ginagamit o kailangan ko na rin kumuha ng insurance at magkano. Kasi sa kanila pera at investment ang hawak. Kaya importante na kung magkano yung reserve na kailangan nila. So, key practice in financial firms. So, sa mga financial companies, talagang part na siya ng systems at management ang pag-handle ng operational risk. So, ganun siya ka-importante sa kanila. Kaya madalas, yung mga bago empleyado at trainees, pinapadaan mo nila sa risk management department, pinapagawa sila doon ng trabaho para matuto sila at mag-gain sila ng idea o awareness tungkol sa risk. So, basically, bago sila umakyat o lumipat na ibang position sa company, para pag nasa higher positions na sila, alam na nila kung paano iwasan o solusyonan yung
bawat problema. So challenges and adapted standards. So ito naman yung mga ongoing issues. Hanggang ngayon, mahirap pa rin talagang sukatin o i-quantify ng eksakto yung operational risk. Nung nangyari yung global financial crisis, nalaman ng maraming banks na mas malala pala at mas malaki yung risk na hinaharap nila kaysa sa inaakala o na-compute nila dati. So, kaya ngayon, maraming companies ang gumagamit ng mga standard na system para maging maayos ang pag-handle nila tulad ng ISO 31000, IRM standard at COSO framework. Pero tandaan natin yung BSL 2 hindi sila nagfo-force na gamitin yung specific na standard na yan. So ang requirements lang talaga nila is dapat yung system ng paggamit ay reliable, tama at may integrity or honest. So benefits of effective risk management. So why it matters? So required talaga ito based sa rules ng Basel II at ibang regulations. Pero bukod sa requirements, marami pakinabang kapag ginawa mo ito ng maayos. So the first one is, kapag nasukat mo ng tama yung level ng risk at ipinawalan mo sa mga staff kung gaano ito ka-importante, malalaman mo kung saan nanggagaling yung problema or risk. Pangalawa, makakagawa ka ng mga solutions or actions na effective na hindi masyadong magastos. At pangatlo, mababalance mo yung risk. Hindi sobrang delikado, hindi rin sobrang igpit na mahirap na i-operate. And that's all. Thank you. So now, let's talk about the introduction to project risk management. Ano ba ang project risk management? Ang project risk management ay ang systematic process ng pagtukoy, pagsuri at pagtugon sa anumang hindi tiyak na kaganapan o kondisyon na maaaring makaapekto sa tagumpay ng isang project. Ang mga project ay ginagawa ng kumpanya para sa iba't ibang dahilan, tulad ng pagpapatupad ng bagong plano o pagpapaganda ng process. Ang pagpili ng mga proyektong ito ay naging tactics ng kumpanya para maisakatuparan ng kanilang layunin. Mahalagang malaman na ang project risk management ay tungkol sa pagtiyak na matatapos ang project sa tamang oras at sa tamang budget. At sa inaasahang kalidad nito. Hindi ito tungkol sa kung bakit sinimula ng project o kung ito ba ang tamang desisyon para sa kumpanya. Ang project risk management ay nakatuon sa mga possible na problem na pwedeng mangyari habang ginagawa ang project. So, ano nga ba ang development of project risk management? Ang development of project risk management is a type of control management na tumutukoy sa proseso ng pagkilala, pagsusuri at pagkontrol ng mga panganib o risk na maaaring makaapekto sa isang proyekto mula sa simula hanggang matapos ito. Sa madaling salita, ito ay paraan para maiwasan o mabawasan ang problema habang isinasagawa ang project. Ano nga ba ang ibig sabihin ng control management? Ang project risk management ay bahagi ng control management dahil minomonitor nito ang mga posibleng problema, gumagawa ng hakbang para maiwasan ang mga ito, at inaayos agad kung may mga nangyaring hindi inaasahan. Ano nga bang klaseng proyekto ang tinutukoy dito? May mga halimbawang proyekto ang tinutukoy dito. Halimbawa ay ang construction, products, IT system, technology at markets. Sa construction, dito kung nagtatayo ng isang gusali, ang mga panganib ay maaaring kasama ang masamang panahon, kakulangan sa materyales o mga issues sa permit. Ang risk management ay tutukoy sa mga ito at magpaplano kung paano haharapin ang mga posibleng pagkaantala o dagdag gastos. Sa products naman, ang paglulunsad ng bagong produkto
Ang mga panganib ay maaaring mababang demand ng markets o mga problema sa produksyon ng mga kakompetensyang produkto. Ang risk management ang tutulong sa pag-unawa sa mga ito at pagbuo ng mga strategy upang mabawasan ang mga posibilidad ng pagkabigo. Sa IT system naman, kapag nag-i-install ng bagong IT system, ang mga panganib ay maaaring pagkawala ng data, mga issue sa seguridad, o hindi pagiging tugma ng mga kasalukuyang system sa IT system. Ang risk management ay magbibigay ng daan sa pagpaplano para sa backups, security measures, at testing. Sa teknolohiya naman, ang pag-ulad ng project risk management ay nakatuon sa pag-manage ng mga risk na nauugnay sa mga bagong teknolohiya tulad ng cybersecurity, security threats, pagiging luma ng teknolohiya at pagiging komplikado ng mga system. Sa market naman, ang pag-unlad naman nito ay nakatuon sa mga risk tulad ng pagbabago sa demand ng customer, competitions, at mga pagbabago sa ekonomiya. Bakit nga ba mahalaga ang project risk management? Mahalaga ang project risk management dahil pinapataas nito ang tsansa ng tagumpay ng isang proyekto sa pamamagitan ng maagang pagtukoy at pagtugon sa mga posibleng problema. Ito ay nagbibigay daan sa mga project manager na gumawa ng mga desisyong batay sa impormasyon, maglaan ng mga resource na epektibo at bumuo ng mga contingency plan para sa mga panganib. Sa pamamahala ng mga panganib, ang mga proyekto ay maaaring manatili sa schedule sa loob ng budget at sa epektibong makamit ang kanilang mga layunin. So, good day everyone. Today I will discuss the project risk and uncertainty. So now, first, let's talk about the focus, which is yung uncertainty and life cycle. So, when we say uncertainty, this refers to the things in a project that we cannot fully predict or control. So, meaning, hindi tayo sure kung ano yung pwedeng mangyari, especially sa future. And kahit may mga plano na tayo, may mga factors pa rin na hindi natin hawak. Next is project life cycle. This refers to the different stages of a project, from planning, execution, hanggang sa completion. Ito naman is importante because risk and uncertainty can happen in any stage. So, kahit nasa simula pa lang or malapit na matapos ang project, possible pa rin na magkaroon ng problems. Now, let's move to our example. So, sa construction, hindi natin kayang kontrolin ng panahon. For example, biglang umulan o nagkabagyo. So, because of this, pwedeng matigil ang trabaho, madelay ang schedule, and tumaas ang expenses. Now, let's discuss the stages of the project life cycle. So, first is the planning stage. In this stage, dito natin pinaghahandaan kung ano yung project o kung ano yung buong project. So, we define the goals, tasks, timeline, budget, and resources. Basically, this is where we decide kung ano ang gagawin at kung paano ito gagawin. So, next is execution stage. This is where the actual work happens. Dito naman, ginagawa ng team ang mga tasks and kung paano ito nakaplan. And lahat ng plano natin sa planning stage ay in-implement dito. Third is the monitoring stage. Sa stage na ito, dito natin chinecheck kung maayos bang tumatakbo ang project. We track the progress, budget, and timeline. If may problems ba or delays, dito natin inaayos agad pag may problema. And last is the completion stage. Ito na yung final stage and kung saan tapos na ang lahat ng activities and the project outputs are delivered and the project is officially closed. And that's all for my part. Thank you. So for my part, I will be discussing project risk and uncertainty. In any project, there are always uncertainties or things we are not completely sure about. And this can lead to risks that may affect time, cost, and overall performance. That's why it is important to understand and manage this risk properly to increase the chance of project success.
decreasing uncertainty during the project. Yung figure na to, nagpapakita ng relationship ng uncertainty, risk, at cost of change habang tumatagal ang project. Sa simula ng project, like inception at planning, mataas pa yung uncertainty. Kasi hindi pa klaro lahat ng details. Marami pang unknowns, kaya mataas din ang risk at influence ng stakeholders. Pero ang advantage dito, madali at mura pang magbago kasi wala pang masyadong nagagawa. Habang pumapasok ka sa execution hanggang closure, nagiging mas clear na yung project. So, bumababa na yung uncertainty at risk. Pero ang kapalit, sobrang mahal na gumawa ng changes dahil ongoing na yung work. So, mas okay na ayusin na at pag-isipan na lahat sa simula pa lang. Kasi habang tumatagal, mas nagiging costly na magkamali ka pa. Dati, ang focus lang sa project ay time, cost, quality. Pero ngayon, hindi na sapat yun. Dinagdagan na siya para isama ang uncertainty, scope, stakeholders, at expectation. At compliance like laws, environment, etc. Kasi sa real life project, hindi lang naman budget at schedule ang problema. Maraming external factors na nakaka-apekto. Kaya nagiging complex ang project, especially kung maraming involved na parties. Kaya kailangan ng risk management. Anong ibig sabihin ng risk management dito? Hindi lang basta dapat alam mo na yung risk. Kailangan ma-identify mo siya as early as possible. Pinag-uusapan siya at alam mo kung sino yung responsible. At ina-analyze kung gaano kaseryoso ba yung risk. At after mo malaman kung gaano kaseryoso yung risk, kailangan magkaroon ka ng plan kung paano mo siya aayusin. Saka, dapat nag-record ka rin ng nagiging risk sa risk register. At tuloy-tuloy na pagmamonitor. Importante rin na hindi lang threats ang tinitingnan, pati na rin yung opportunities. Opportunity in projects. Sinasabi dito na ang project ay ginagawa hindi lang para mag-solve ng problems, kundi para mag-take ng advantage ng opportunities. Minsan, maraming related project ang pinagsasama-sama bilang isang program para mas ma-achieve ang goals. Sa contingency planning, ito yung paghahanda sa mga hindi inaasahan. Naglalaan ka ng extra time, extra budget, hindi dahil sigurado kang magkakaproblema, kundi para ready ka kung ano man yung mangyari. Sa project change naman, normal lang na may changes sa project. At minsan, hindi naman ito nagiging bad. Pero, pwede pa nga itong mag-improve ng customer satisfaction, magdagdag ng value, opportunities. Ang opportunities sa project ay tumutulong ma-achieve ang strategic goals, nakakapagpababa ng risk, nakakapagpaganda ng efficiency at quality. Ang internal opportunities naman, ito yung galing mismo sa loob ng project, like improving process. Halimbawa, kung mas nag-i-efficient ang process, mas mabilis matapos, mas mababa ang cost, mas mataas ang quality. Potential risks and opportunities. May mga events na pwedeng maging risk or opportunity. Depende sa situation. For example, archaeological discovery. Pwede itong mag-cause ng delay at additional cost. Pero pwede rin maging beneficial kung mamamanage ng maayos. Kaya importante na marunong ka mag-handle ng uncertainty. PRAM or Project Risk Analysis and Management. Ang PRAM ay isang structured approach para ma-manage ang risk sa buong life cycle ng project. Ginagawa ito para masigurado na ang risk ay na-identify, na-assess at na-control. Ang goal nito is mas mataas ang chance na maging successful ang project. Importante ito kasi kadalasan kulang ang historical data sa project, kaya hindi madaling ma-predict ng risk. Sa application sa bawat stage, feasibility stage, dito pinaka-flexible ang project. Mas madaling magbago at mag-reduce ng risk. Sa sanction stage naman, dito chine-check ng client ng overall risk at kung may plans na para ma-handle ito. Sa tendering stage naman, dito na-identify ng contractor ang risk at nag-set ng contingency. Sa post-tender stage, dito chine-check ng client kung tama ang assessment ng contractor at kung realistic ang plan.
Sa implementation stage, ito yung actual execution. Kung maayos ang risk management, mas mataas ang chance na ma-meet ang cost at time targets. PRAM model. Ang main idea dito ay kung maayos ang paggamit ng PRAM, mas malaki ang chance na ma-meet ang cost, time, performance. Pero hindi lahat ng risk pwedeng i-predict gamit ang data kasi bawat project ay unique. May mga problems na specific lang sa isang situation. Kaya hindi sapat ang intuition lang, kailangan ng systematic process tulad ng PRAM. Risk management embedded in project. Ito yung pinaka-importanting concept. Ang risk management ay hindi hiwalay sa project. Hindi siya optional, parte siya ng lahat ng project na ginagawa. Dapat kasama ang risk sa lahat ng decision. Pag-define ng scope, pag-budget, scheduling, pag-manage ng quality, change control, project review. Bakit kailangan ng integrated? Para iisa lang ang data na ginagamit. Mas maayos ang coordination, mas consistent ang decision. Ibig sabihin, bawat galaw sa project may coordination ng risk. So overall, ang risk management ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa problems, kundi pati sa pag-handle ng opportunities. At para maging successful ang project, kailangan itong i-apply sa simula pa lang at tuloy-tuloy hanggang matapos ang project. Good day everyone, my name is Clayrol Flores. Today I will discuss a supply chain. So ano nga ba ang supply chain? Ang supply chain ay isang set na magkakaugnay na proseso at resources. Nagsisimula ito sa pagkuha ng raw materials at nagtatapos sa delivery sa customer. Kasama dito ang suppliers, manufacturers, distributors, at logistic providers. Maaari itong external o internal sa isang organization. So, halimbawa nito is yung tinapay na galing mula sa wet supplier, ginawa sa bakery, tapos dinala sa store bago mabili ng isang customer. So ngayon, pag-usapan natin ang importance, risk at scope ng supply chain. Una, importante ang supply chain management dahil tinutulungan nito ang maayos ang flow ng goods, services at ginagawa nitong competitive ang isang business. Like halimbawa, kung laging available ang product sa stores, mas maraming customer ang bibili. Pangalawa, hindi may iwasan ng risk. Kaya naman may risk sa supply chain tulad ng delays, natural disasters, at quality issue. Halimbawa, kapag may bagyo, pwedeng ma-delay yung mga deliveries o yung mga order ng mga customer sa isang company. At alam ko naman na danas din natin yun kapag may mga bagyo na nangyayari sa lugar natin, sa bansa natin. Pangatlo, ang scope. So, ang scope ng supply chains ay hindi lang internal operation. Kasama rin dito ang partnership, transportation at outsourcings. So, halimbawa, gumagamit ang company ng delivery service para makarating ang product sa customers. Example sa upstream and downstream managing risk. Para mas maintindihan ang isang example, ito ay isang scenario. Example, isang supermarket ang umaasa sa iisang suppliers. Kapag na-delay ang delivery, mauubusan sila ng stocks at mawawala ang mga customers nila. Halimbawa dyan, yung walang soft drink sa shelf, kaya sa ibang store sila bibili. Sa ibang store bibili yung mga customers, or yung mga wala ka, sa iba sila maghahanap nun. Kaya mas magandang marami kang suppliers para marami din yung customer na bumibili sa'yo at hindi ka na uubusan ng customers. So, sa upstream at downstream naman, ang upstream ay
ay flow ng goods mula sa suppliers papunta sa company, habang ang downstream ay mula sa company papunta sa customers. So halimbawa sa upstream, ang pag-delivery ng raw material sa factory, at downstream ay ang pag-delivery ng finished product sa stores. So, ulitin ko na lang po ulit na yung downstream ang pagdi-delivery ng finished product sa stores. So, ang upstream naman ay ang pagdi-deliver ng raw material sa isang factory. Okay, nagagets naman po. Para naman ma-manage ang risk, pwedeng mag-diversify ng suppliers, mag-build ng partnership, magplano ahead. Kaya naman yung halimbawa yan, kung may backup suppliers ka, hindi maapektuhan agad ang negosyo kapag nagka-problema ng isa. So, that's all to my part. Thank you so much po. So, hi everyone! So, today po, i-share ko sa inyo yung tungkol sa strategic partnership, outsourcing, and recent contract. Basically, paano po ba nakakatulong yung mga strategies na to sa business, and at the same time po, ano po ba yung mga risk na kailangan po nating bantayan. So, una po yung strategic partnership. Simple lang po ito. Nakikipag-partner yung company sa ibang supplier or organization po. Ginagawa po nila to para masigurado na tuloy-tuloy po yung supply at mas makakatipid sila. Like, kapag nagka-problema sa supply, priority ka po nila. Pero hindi rin po siya perfect kasi kapag masyado kang umaasa sa isang supplier, delikado po yon. Kapag po nagkaroon po sila ng problema, damay ka. Tapos minsan po, fix pa yung presyo kahit na pwede ka naman po makakuha ng mas mura sa iba. Next po is joint venture. Dito naman po medyo serious na po siya kasi yung partnership kasi may sharing na ng ownership. Parang nagtutulungan yung dalawang company sa hati ng gastos, hati ng risk. Maganda po siya kasi hindi mo kailangan na maglabas ng malaking pera mag-isa. Pero syempre dahil hati kayo, pati decision at profit hati rin. So kailangan talaga na magkasundo kayo. So next naman po is si outsourcing. Ito naman po yung pinapagawa mo sa iba, yung hindi naman core ng business mo, like cleaning, catering, or paggawa ng parts. Maganda siya kasi nakakatipid ka and expert pa yung gumagawa. Mas nakakapag-focus ka sa main business mo. Pero kahit outsource na, hindi ibig sabihin wala ka ng problema. Pwede pa rin makapag-delay or pumangit yung quality or worse, masira yung pangalan ng company mo. So, kaya po dito po pumapasok si risk contract. Kaya sobrang importante ng contract. Kahit i-outsource mo, hindi mawawala yung risk. Nandyan pa rin po siya. So, dapat malinaw sa contract kung ano yung mga trabaho, sino yung responsable, at ano yung mangyayari. Pag may nagkamali, dapat may penalty po sila pag hindi po nila na-perform. At may reward din naman po pag maganda yung performance para fair po. So, halimbawa po, nag-fail po yung supplier, late po siya or pangit po yung product. So, ang mangyayari po doon, maapektuhan po yung operation mo. So, possible po malugi ka or masira po yung reputation ng company. Pero kung may maayos po kayo na contract, may protection ka or pwede mo siyang i-penalize yung supplier at hindi lahat ng burden nasa sayo po. So, sa overall po, ito na po yung risk governance. Ito po yung paraan kung paano po ba minamanage ng company yung risk sa decision nila. Like kung makikipag-partner po ba sila or mag-outsource or paano nga po ba gagawa ng contract. So, ang goal po nito is i-balance. Hindi mo maiiwasan ng risk pero dapat kaya mo siyang i-manage. So, ang pinaka-take away dito, kailangan aware ka sa risk, maayos yung decision making mo, and align sa goals ng company. Siyempre, mahalaga din na may accountability at ready ka sa unexpected problem. So, ayun po, at the end of the day, the risk governance help businesses balance opportunities and risk,
para maging stable sila in a long run.